Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 271. Kaya umalis na siya sa kumpanya. Tinipon muli ni Iris ang kanyang mga empleyado para sa isang pulong, at ang tema ay simple, walang baguhin at bawasan ang pinsala hanggat maaari. Ginawa rin niyang sabihin sa kanyang mga empleyado na itago ang bagay na ito kay Neil, dahil ayaw niyang malaman ito ng Big Boss. Magpapakita lamang ito ng masama sa kanya bilang isang walang kakayahan na pinuno. Dumating si Asher Dragon upang kunin si Levi pagkatapos niyang umalis sa kumpanya. Nagawa mo bang makipag-ugnayan kay Benny Quinten? Tinanong ni Levi si Asher Dragon, na dumating bago siya mula sa kumpanya. Tumanggaw si Asher Dragon. Opo, Ginoo. Napakasaya ni Mr. Quinten na marinig mula sa iyo. Gusto mo rin siyang makilala. Ngumiti si Levi, sabihin kay Mr. Quinten na pumunta sa Northampton makalipas ang 3 araw. Sabihin mo lang sa kanya na kailangan ni Levi Garrison ng pabor mula sa kanya. Napatawa si Asher Dragon, napakaganda. Ikaw, sir, ang Diyos ng digmaan ng bansa, at si G. Quinten ang pinakadakilang doktor ng bansa. Pareho kayong pinakadakilang kayamanan ng bansa. Nobela. Ang isa ay dapat na nakatira sa ilalim ng bato kung hindi nila alam kung sino si Benny. Si Benny Quinten ay isang alamat, ang bituin sa larangan ng medikal na nagligtas ng higit sa 1,000,000 tao sa nakalipas na ilang dekada gamit ang kanyang makajos na mga kamay. Palagi siyang nasa harapan bago ang isang malaking sakuna, na humahantong sa daan-daang libong mga doktor sa pagtalo sa Kaaway. Isa siyang Diyos sa puso ng libu-libong tao. Nagkataon na minsang nailigtas ni Levi si Benny at noon pa man ay kasing kapal na sila ng mga magnanakaw. Pareho silang tagapagtanggol ng bansa na malaki ang naiambag sa kani-kanilang larangan. Walang sinasabi kung gaano karaming mga bansa ang naiinggit kay Erudia para sa pagkakaroon ng dalawang mahusay na tagapagtanggol ng bansa. At sabihin sa pamilya Rogers na dalhin sa akin ang lahat ng mga kilalang tao na inimbitahan nila sa kanilang huling pagdiriwang, sabi ni Levi. Roger yan. Nang gabing iyon nang umuwi si Levi, malamig ang balikat ni Zoe. Maliit na bagay lang honey. Kailangan ba talaga ito? Maluwag na tanong ni Levi. Maliit na bagay. Akala ko maliit na bagay lang din, pero hindi ko akalain na magiging snowball ng ganon. Apektado ang buong Morris Group dahil sayo, alam mo ba yon? Hindi ko maintindihan. Napakahirap ba para sa iyo na lumuhad at humingi ng tawad? Nagbago ang ekspresyon ni Levi. Bakit ako yuyuko sa mga mababang buhay gayong hindi naman ako yuyuko sa alinmang mga Diyos? Alam kong may moral fiber kang tao. At alam kong tama ka. Pero hindi ba pwedeng minsan ibaba mo na lang ang sarili mo para sa ikabubuti ng kumpanya? Bulalas ni Zoe. Umiling si Levi. Hindi. Hinding-hindi ko. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko ginawang mali. Tapos umalis ka na. Ayokong makita ka kahit saglit. Sa huli, pinalaya si Levi sa bahay. Habang naglalakad sa looban, gusto ni Levi na kunin si Iris ng libreng pagkain, ngunit mahigpit na nakasara ang kanyang pinto. Wala siyang choice kundi umuwi at kumuha ng ilang steamed bun bago siya tumama sa kalsada. Nagkataon na katatapos lang ng meeting ni Una at pauwi na siya nang biglang may nakita siyang pamilyar na figure sa gilid ng kalsada. Jamie, tingnan mo, si Levi Garrison ba iyon? Tanong ni Una. Oo, ito nga, sagot ni Jamie, assistant ni Una. Hindi ako makapaniwala na kumakain talaga siya ng steamed buns sa kalye, gulat na sabi ni Una. Mukhang pinalayas siya. Anak, akala ko nasa kanya na siya. Tara, punta tayo dyan, sabi ni Una. Kumakagat pa si Levi sa steamed bun nang biglang huminto sa tabi niya ang isang Rolls-Royce Cullinan, bumusina. Kumakain ng steamed buns, ngumisi si Una pagkababa ng sasakyan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 272. Iyan ba ang alinman sa iyong negosyo? Tumangala si Levi, may mapait na ngiti sa labi. Hindi. Akala ko okay ka na. Paano mo natapos ang pagkain ng steamed buns sa kalye? Nakaramdam si Una nang hindi mapigil ang pagnanais na tumawa. Sa puso niya, si Levi ay walang iba kundi isang bulok na tao at ang sarap sa pakiramdam na makita siyang nasa kahabag-habag na kalagayan. Pinalayas ka ba ng iyong asawa sa bahay, Mr. Garrison? Tanong ni Jamie. Ha.
Humagalpak ng tawa si Una. I suppose you can survive with your salary right now kung single ka pa, pero may pamilya kang pinapakain. Napakatalino ng asawa mo, hindi mo ba naiisip na napakalayo mo? It's none of your business. Umalis ka sa daan. Mukhang iritado si Levi. Sumunod na segundo, naglabas si Una ng isang stack ng cash mula sa kanyang pitaka at inihagis kay Levi. Sa akin na ang hapunan. At hindi nagtagal ay umalis na siya kasama ang kanyang katulong. Hindi makapaniwala si Levi nang mahulog sa harapan niya ang salansan ng pera. Hinampas ba naman ako ng pera ng babaeng ito sa mukha? Ito ay ganap na nakakainsulto. Ang isang Diyos ay hindi kailanman tatawid. Yung Gonzales family, di ba? Sinusubukan ninyo ang aking pasensya. Tapos na ang iyong glory days. May malamig na kislap sa mga mata ni Levi. Tapos na ang pamilya Gonzales at ang Northampton Chamber of Commerce. Siguradong may death wish sila sa panggugulo sa akin. Hindi na naging masaya si Una pagkatapos niyang bastyusin si Levi. Nakita mo ba ang mukha niya noong hinampas mo siya ng pera, Ms. Gonzales? Tumawa si Jamie. Hahaha, gamulong-gulong si Una sa mga pasilyo. Pag-uwi niya, ikinwento niya ang kwento ng pakikipagkita kay Levi sa pamilya Gonzales, na lahat ay nagpalakpakan, kasama na si Winston. Magaling. Okay, enough about this, putol ni Clint, ang pangalawang anak ng pamilya Gonzales. Tay, nabalitaan lang ako ng dakilang doktor, si Benny Quinten, ay darating sa Northampton sa loob ng 3 araw. Ginoo, si Quinten ay talagang pupunta sa Northampton. Malaki iyon. Napabuntong hininga si Winston, napatayo. Bumababa ang kalusugan ni Winston. Maraming beses na niyang inimbitahan si Benny sa Northampton ngunit tinanggihan pa rin. Hindi alintana kung magkano ang inaalok niya, bilyon man ito o higit pa, hindi kumikibo si Benny. Alam ng lahat na si Benny ay isang lalaking walang pakialam sa mga pamantayan sa lipunan. Siya ang simbolo ng katumpakan kay Erodia na pinakamuhi sa mga bigwig. Kahit na inalok pa siya na magpagamot ng isang pasyente, ang sagot niya ay palaging matatag na hindi. Maaari niyang gamutin ang mga ito, gayunpaman, sa kondisyon na sila ay nagparehistro sa ospital kung saan siya nagtatrabaho tulad ng ibang ordinaryong pasyente. Sa kanyang mga mata, ang mga pasyente ay mga pasyente lamang, at lahat sila ay dapat tretuhin ng pantay-pantay. Si Benny ay naninirahan sa Vermont at hindi kailanman umalis sa lungsod sa loob ng mga dekada. Kaya naman, laking gulat ni Winston nang malaman niyang pupunta talaga sa Northampton ang dakilang doktor. May nag-imbita ba kay Mr. Quinten? Tanong ni Winston. Binabugbog ako. Hindi ko maisip kung sino sa Northampton o maging sa buong Erodia ang makakapagpalabas kay Mr. Quinten sa kanyang shell. Siya ang Diyos ng Erodia. Gulat na sabi ni Clint. Namilog ang mga mata ni Winston at nagturo. Clint, anyayahan mo si Mr. Quinten pagdating ng panahon. Gusto kong i-host ang kanyang pananatili sa Northampton. Nakuha ko. Nakakakilig. Hindi ako makapaniwala na makikilala ko pareho ang Diyos ng digmaan at ang dakilang doktor ng Erodia. Inaabangan na ito ni Winston. Hindi lamang ang pamilya Gonzales, ngunit ang Northampton Chamber of Commerce ay naabisuhan din tungkol sa pagdating ni Benny sa Northampton pagkatapos ng 3 araw, nobela. Ang 4 na marangal na pamilya ng Northampton ay natural na nasa sabik na makilala ang mahusay na doktor na ito. Haha, sunduin natin siya sa airport makalipas ang 3 araw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 273. Hindi ako makapaniwala na makikilala natin ang dalawang dakilang Diyos ni Erodia. Si Benny Quinten ay walang kapantay na mga kasanayang medikal. Gusto kong makita niya kung ano ang mali sa akin. Sa partikular, ang Northampton Chamber of Commerce ay may malaking bahagi ng negosyong pharmaceutical sa Northampton. Ito ay magagarantiyahan ang reputasyon ng kanilang negosyo sa parmasyutiko kung sila ay may kakilala kay Benny. Sa maraming paraan na maaari nilang anihin, simple lang ang kanilang plano, kailangan nilang anyayahan si Mr. Quinten para sa tsaa sa Northampton Chamber of Commerce. Kuwait. Kinabukasan, kumalat sa buong Northampton ang balita na ang dakilang doktor, si Benny Quinten, ay darating sa Northampton. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang nagpakalat ng salita.
Iginagalang ng lahat si Benny bilang Diyos, at hindi sila makapaghintay na makilala siya. Nagpatuloy lamang ito upang patunayan ang kagalang-galang na katayuan ni Benny Quinten. Nobela. Ang bawat isa sa Morris Group ay tinatalakay din ang bagay na ito ngayon. Kung tutuusin, ang isang dakilang doktor na tulad ni Benny ay tinitingala ng marami. Gayunpaman, hindi sila gaanong nasasabik gaya ng publiko dahil ito ang unang araw ng pag-promote ng kanilang mga produkto. At ito ay isang ganap na sakuna. Bilang karagdagan sa mga balita ng pagdating ni Ben Quinten, ang lahat ng mga balita ay namonopolyo. Hindi makamit ng Morris Group ang resulta na gusto nila. Malapit nang lumubog si Iris sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Sa gayong hindi magandang resulta sa unang araw, ang ikalawang araw ay mahuhulaan, lalong lamang itong lalala. Nag-isip si Iris ng iba pang paraan, ngunit walang resulta. Dahil alam na darating si Benny sa Northampton sa lalong madaling panahon, ang bawat channel ng publisidad at media ay nag-aatubili na tanggapin ang anumang iba pang mga advertisement. Inihanda ni Iris ang sarili para sa pinakamasama. Kung hindi nila maibenta ang kanilang mga produkto sa unang yugto, mawawalan sila ng hindi bababa sa 1.8 bilyon. How Iris wished to jump from a cliff. Siya ay bumalik mula sa ibang bansa upang isulong ang kanyang karera, ngunit nahaharap lamang sa isang nakakapangilabot na katotohanan pagkatapos niyang magsimulang makakita ng mga resulta. Paano niya haharapin si Mr. Atkinson at ang misteryosong amo? Buti na lang at 2 araw na hindi pumapasok si Levi sa opisina. Kung hindi, magdadagdag siya ng panggatong sa apoy. 2 araw na rin simula noong huling nakita ni Iris si Levi. Ngunit wala siyang balak na makita siyang muli maliban kung humingi ito ng tawad at magkaisa. Hindi nagtagal ay dumating na ang pinakaasam-asam sa 3 araw. Gayunpaman, ito ay isang malupit at hindi mabata na araw para sa Morris Group dahil wala pa ring resulta sa 3 araw. Nagluluksa pa rin si Iris sa kanyang upuan para sa ilang milyong napunta sa drain nang hindi dumating si Levi. Padalhan mo ako ng kotse. May sundo ako sa airport, sabi ni Levi. Ha? Sinong sinusundo mo? How dare you bumalik, Levi? Si Iris at ang iba pa ay walang pagsisikap na pigilan ang kanilang galit. Ipadala mo na lang sa amin ang pinakamagandang kotse na nakuha mo, Ms. Annabel. Sabay na kami ni Mr. Garrison, ngiti ni Isaiah. Dahil hindi siya magawang tanggihan, ipinagpatuloy ni Iris ang pag-aayos para sa Lincoln Limousine ng kumpanya na ipadala sila sa paliparan. Nakakaistorbo si Levi. Sino ba ang sinusundo niya sa airport? Nagalit ang mataas na pamamahala. Natural, ang sasanduan ni Levi ay si Benny. Bagamat hindi maihahambing ang katayuan ni Benny kay Levi, siya ay isang old-timer na hinangaan ni Levi. At dahil may pabor si Levi na hinihiling sa kanya, magalang na lang nakunin niya ng personal ang dakilang doktor. Pagdating nila sa airport, nagulat sila sa dami ng tao. Napakaraming tao. Bukod sa publiko, ang pamilya Gonzales, ang Northampton Chamber of Commerce, at marami pang ibang mayayamang pamilya ay nagtipon lahat sa paliparan. Maging si Winston ay naghihintay ng may pag-asa sa gitna ng karamihan. Nang dumating ang sasakyan ng Morris Group, nagkaroon ng hiyawan. Hahaha, even Morris Group is here to invite Mr. Quinten. Hindi pwede, ngumisi si Eric. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 274. Ang lahat ay hindi pinapansin ang pagdating ng Morris Group, dahil napakaraming maimpluwensyang tao ang naruroon. Sa kanilang opinyon, walang ibang kwalipikadong kunin si Benny, kundi ang Northampton Chamber of Commerce at ang pinakamayamang tao, si Winston Gonzales. Ngunit narito muli, sino pa ang may kapangyarihang anyayahan si Benny sa Northampton mula sa Vermont? Naghihintay si Una sa gilid kasama si Winston nang masilayan niya sina Levi at Isaiah. Lolo, tingnan mo. Hindi ba si Levi Garrison iyon? Napatingin ang pamilya Gonzales. Anong ginagawa niya dito? Sinusubukan din ba niyang kunin si Mr. Quinten? Pagtataka ni Winston. Dad, sabi ni Clint. Si Levi ay isang taong walang pag-aalinlangan pagdating sa pagkakamit ng kanyang mga layunin. Siguradong sinusubukan niyang samantalahin si Mr. Quinten. Ngumuso si Winston, nandito ako nakatayo. Hindi niya makukuha ang pagkakataong ito. Walang mas qualified kaysa sa akin. Totoo yan.
Malamang sumama siya para sumakay, sabi ni Una, nobela. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si Levi na naglalakad palapit sa kanila. Nataranta ang pamilya Gonzales, iniisip kung ano ang ginagawa niya. Sinusubukan ba niyang i-blackmail tayo dahil sa pagligtas kay Sir bago ito? Mungkahi ng kasambahay. Naiinis na tinitigan ni Una si Levi. Kung totoo iyon, siguradong bulok si Levi. Nang makita si Levi, nakangiting binati ni Winston, "How can I help you, Levi?" Si Levi ay tumingin ng masinsinan kay Una sa halip at malamig na sinabi, "Hindi ko ipagpatuloy ang bagay na ito kung dadalhin mo ang iyong lolo at ang iyong ama upang pumunta at humingi ng tawad sa akin sa loob ng kalahating buwan. Kung hindi, isinusumpa ko na ang pamilya Gonzales ay kailangang mag-empake ng kanilang mga bag at hindi na muling tumuntong sa Northampton." Nakakabighani ang pahayag ni Levi, kaya tumahimik ang silid sa pagtataka. Anong nangyari? May naririnig ba ako? May nang-provoke lang ba sa pamilya Gonzales? At sa harap mismo ni Winston Gonzales, maging ang mga pinuno ng 4 na marangal na pamilya ng Northampton na nakatayo sa gilid ay nabigla. Sinong F*K ang may lakas ng loob na guluhin si Winston Gonzales? Kahit si Jesse Nielsen ay hindi maglalakas loob na sabihin iyon. Ang impluwensya ni Winston ay pangalawa sa Northampton, maging ito ay kayamanan o kapangyarihang pampulitika. Ang pakikialam sa kanya ay katulad ng panggugulo sa pundasyon ng Northampton. Ngunit ang kanilang walang pakundangan na brat ay talagang nang-ahas na gawin ito. At ang taong iyon ay walang kundi si Levi Garrison, na kamakailan lamang ay nakalabas sa kulungan. Ha 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 ha. Napaungol si Winston sa kakatawa. Wala pa akong narinig na gustong sirain ang pamilya Gonzales sa buhay ko. Ikaw ang unang humingi sa akin ng tawad sa tuhod ko. Minsan lang kita binabalaan. Nasa iyo na kung pipiliin mong makinig o hindi, sabi ni Levi. Sino ka, Levi? Ungol ni Una. Paano kung hampasin kita ng pera? Nagiging charitable lang ako. Hinihiling mo sa akin na humingi ng tawad sa isang kawawang tulad mo. Sa iyong panaginip, hindi na lang siya pinansin ni Levi, at muling tumahimik ang silid. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 275. Alam ng karamihan kung hindi dahil sa pagdating ni Benny ngayon, siguradong patay na si Levi. Sa oras na ito, dumating ang isang malaking grupo ng mga reporter ng media, na may hawak na mga kamera habang tahimik na naghihintay. Ang pagdating ng mga media reporters ay naging malinaw sa lahat nang malapit nang maglanding si Benny. Kinuha ni Levi ang phone niya at tumawag. Asher Dragon, dalhin mo ang iyong mga tauhan. Sa conference room ng Everest Entertainment, nakikipagpulong si Noah McCormack, ang presidente ng kumpanya, kasama sina Lil Lacy, Amelia at ilang iba pa. Kamusta ang Morris Group? Tanong niya. Sir, ang mga bagong produkto ng Morris Group ay nakalista sa merkado ngayon at walang benta sa ngayon, sagot ng kanyang katulong. Si Noah, Lil Lacy at ilang iba pang celebrity ay nagulat sa kanilang mga mukha. Walang benta? Tanong ni Lil Lacy. Hindi pwede. Sa kabila ng epekto, hindi ba't masyadong marami ang zero sales? Tanong ni Amelia. Napangiti ang katulong ng Pangulo. Sasabihin na ang Northampton Chamber of Commerce ay nagpataw din ng pressure sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit walang benta ang mga bagong produkto ng Morris Group. Sa gayon, si Lil Lacy ay nagpakita ng mapagmataas na mukha. Grupo ni Morris. Ha, iyan ang makukuha mo sa panggugulo sa akin, Levi Garrison. Isinusumpa ko na ang buong Morris Group ay mawawala sa iyo. Sino ang maglalakas loob na bumili ng kanilang mga produkto ng walang publisidad at suporta ng Everest Entertainment? Ngumisi si Noah. Halos walang makakaalam tungkol sa kanila. Alam ko naman diba, sa lahat ng kanilang publisidad na channel ay naputol, hindi malalaman ng labas ng mundo ang tungkol sa kanilang mga produkto. Bukod dito, ang balita tungkol sa pagdating ni G. Quinten ay nakakuha ng karamihan sa mga headline sa pinakabagong media. Walang pagkakataon ang Morris Group, sabi ni Amelia. Oo, ang Morris Group ay mawawalan ng halos 2 bilyon. Sabi ni Noah, basag ang boses sa tuwa. Ngayon, hihintayin natin ang Morris Group na dumating at magmakaawa sa atin, mayabang na sabi ni Lil Lacy, na naka-cross arms. Gusto kong maghintay at tingnan kung hihingi ng tawad si Levi sa atin o hindi.
Talagang gagawin niya. 2 bilyon ang nawala doon. Si Amelia at ang iba ay tiwala na si Levi ay nangungulit sa kanilang paanan. Samantala, lahat ng tao sa Morris Group ay naging tahimik sa kanilang nakakapanlumo na benta pagkatapos mag-online ang mga produkto sa loob ng 2 oras. Para sa ilang kadahilanan, ang ilang mga kliyente na sumang-ayon na bumili ng kanilang mga produkto ay biglang nagbago ang kanilang isip sa pinakahuling minuto. Bumagsak si Iris sa kanyang upuan, namumutla ang kanyang mukha. Anong kabiguan? Walang benta. Anong gagawin natin ngayon? Paano ko ito ipapaliwanag sa Big Boss? Tiyak na sinamantala ng ating mga katunggali para salakayin tayo, Ms. Annabel. At saka, sa balita ng pagdating ni G. Quinten na nangingibabaw sa lahat ng media forums, walang magpapansin sa mga produkto natin, Georgia, her assistant, said. Sa totoo lang, may ibang paraan, sabi ni Justine, ang pinuno ng departamento ng marketing. Bakit hindi natin imbitahan si Mr. Quinten para tulungan tayo sa promosyon? Hindi lamang natin mababawasan ang pagkawala, kundi ang ating. Ang mga produkto ay tiyak na magbebenta tulad ng mga hotcake. Nobela. Magandang ideya iyon, pero hindi praktikal. Maging ang pinakamalaking tao sa Northampton, si Winston Gonzales, ay pumunta sa paliparan upang makipag-ugnayan kay G. Quinten, sa tingin mo ba may pagkakataon pa tayo? Ang kawalan ng pag-asa ay nabalot sa lahat sa pagkaunawa iyon. Ms. Annabel, ang dapat nating gawin ngayon ay minimize ang ating pagkalugi hanggat maaari. Walang ibang paraan. I suggest na dalhin natin si Levi sa Everest Entertainment para humingi ng tawad. Iyan na ang huli nating paraan, a few senior executives proposed. Sige. Walang magawa si Iris. Pupuntahan ko siya. Kailangan niyang humingi ng tawad sa kanila kahit anong mangyari. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 276. Libu-libong tao ang nagtitipon-tipon sa labas ng pribadong daanan ng Northampton International Airport, at dumarami pa rin ang bilang. Sa sandaling iyon, ang mga tagaloob ng paliparan ay nagpapadala ng balita na ang pribadong jet na sinasakyan ni Benny ay lumapag at siya ay lalabas sa lalong madaling panahon. Napailing ang pamilya Gonzales na hindi na umaalis sa pribadong daanan ang kanilang mga mata, nobela. Si Levi naman ay nagsisindi ng sigarilyo at naninigarilyo na para bang wala siyang pakialam sa pagdating ng dakilang doktor. Makalipas ang ilang minuto, na sinabayan ng maingay na yabag, lumabas si Benny at ang cabin crew mula sa VIP passageway. Si Benny Quinten ay maaaring nasa edad na 80, ngunit siya ay malusog at masigla at malakas. Hindi lamang siya nagtatanghal sa larangan ng medikal, ngunit siya rin ay athletic. Sanay siya sa basketball, swimming, sprinting at iba pang sports. Siya ay isang all-rounder, at kung mas malusog siya, mas malaki ang mga pagpapala para kay Erodia. Si Benny ay sobrang down-to-earth. Nakasuot lang siya ng casual na damit at may kasama lang siyang katulong. Higit sa lahat, bitbit niya ang sarili niyang bag at hinihila ang sarili niyang bagahe. Maihahalin tulad kaya ito sa mga mayayabang na kilalang tao? Hindi. Siya ay isang pambansang kayamanan. Tinitingala ng buong bansa ang lalaking ito. Hindi maiwasang mamangha ang mga tao nang makita si Benny. Ikinagalak na makilala ka, Mr. Quinten. Ako si Winston Gonzales, isang lokal ng Northampton, na kilala rin bilang pinakamayamang tao ng Northampton. Natututo akong panindigan ang iyong espiritu, G. Quinten, at nais naming anyayahan ka ngayon sa aking abang tahanan para sa isang pagsasama-sama. Iniisip kong mag-ambag sa medikal na komunidad at gusto kong hingin ang iyong payo. Nalaglag ang panga ni Eric at ng iba sa pagsasalita ni Winston. Gaano siya katalino na anyayahan si Mr. Quinten sa pagkukunwari ng pag-aambag sa medikal na komunidad. Salamat sa iyong mabubuting salita, Ginoong Gonzales, nakangiting sabi ni Benny. Ngunit narito ako sa oras na ito para makipag-usap sa isang matandang kaibigan. Tinanggihan ni Benny ang kanyang imbitasyon. Talagang tinanggihan ni Benny ang pinakamalaking tao sa Northampton. Kumusta, Ginoong Quinten? Kami ay mula sa Northampton Chamber of Commerce at gusto mong mag-imbitahan para sa isang get-together sa amin. Sinamantala ni Eric ang pagkakataong magpakilala. Kalahating bahagi ng negosyo ng Northampton Chamber of Commerce ay nauugnay sa medisina,
At gumawa kami ng lahat ng kagamitang medikal ng mga pangunahing ospital sa Vermont. Gusto naming makinig sa iyong payo, Mr. Quinten. Salamat sa iyong kontribusyon sa medikal na komunidad sa Erodia, sagot ni Benny Nebrasco at lumampas sa kanilang apat. Ang susunod na 10 o higit pang maimpluwensyang mga tao ay dumating upang imbitahan din si Benny, ngunit lahat sila ay tinanggihan. Namangha ang pamilya Gonzales, kung gayon sino sa mundo ang nag-imbite kay Mr. Quinten sa Northampton. Sino itong matandang kaibigan na sinasabi niya? Nagpalitan ng mahiwagang sulyap ang misa, iniisip kung sino ang susando sa kanya. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga reporter ng media ang nakapaligid kay Benny at binubamba siya ng mga tanong. Nandito ka ba sa Northampton para sa isang misyon, Mr. Quinten? Ginoo, Quinten, sino itong matandang kaibigan na tinutukoy mo? Narito ka ba sa isang pribadong paglalakbay o para sa ibang layunin, Mr. Quinten? Kuwit, nangunot ang anit ni Benny sa pagkadismaya at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong, ngunit walang intensyon ang mga reporter na paalisan siya maliban kung sasagutin niya ang kanilang mga tanong. Clack, clack, clack. Sa eksaktong sandaling iyon, ang maayos at pinag-isang tunog ng mga yapak ay narinig na may isang tropa ng mga sundalo na sumugod. Umalis ka sa daan. Mabilis na pinaghiwalay ng tropa ang mga mamamahayag at tumayo sa dalawang hanay, binabantayan si Benny sa gitna. Welcome, Mr. Quinten. Sumaludo ang mga kawal. Nalungkot si Benny, dahil iyon ang pinakamahalagang pakiramdam na matatanggap ng isa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang opisyal ng digmaan mula sa kanilang likuran. Mayroon siyang malaking gintong bituin na nakaborda sa kanyang balikat, na nagpapatunay na siya ay isang hari ng digmaan. Nanlaki ang mga mata ng pamilya Gonzales. Dahil siya ay walang iba kundi si Asher Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 277. Lumapit si Asher Dragon kay Benny at nagbigay ng military salute. Welcome sa Northampton, Mr. Quinten. Muling naging makinis ang nakakunot na mga kilay ni Benny habang nakangiti. Sorry for the trouble, Asher Dragon. Huwag mag-alala, Mr. Quinten, ngumiti si Asher Dragon. Kahit wala sa utos ng Diyos ng digmaan, ako na mismo ang pupunta para sunduin ka. Isa ka sa mga taong nirerespeto ko. Hahaha, iyon ang aking karangalan kung gayon. Napangiti si Benny. Sa sandaling iyon na napagtanto ng lahat ng Diyos ng digmaan ang nag-imbite kay Benny sa Northampton, at ang matandang kaibigan na binanggit niya ay tiyak na ang Diyos ng digmaan mismo. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag ang lahat. Bukod sa God of War, sino pa ba sa Northampton ang may karapatang mag-imbite kay Mr. Quinten? Pareho silang pambansang kayamanan ni Erodia. Ginoo, Quinten, sabi ni Asher Dragon, biglang may naalala. Hiniling sa iyo ng Diyos ng digmaan na manatili ng ilang araw, dahil gusto mong imbitahan na dumalo sa seremonya ng appointment ng Commander-in-Chief ng Northampton War Zone. Ang bagong Commander-in-Chief ay isa sa mga tauhan ng God of War. Hahaha, hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon. Sigurado, pupunta ako dyan. Si Winston, Eric at ang iba ay nasa sabik na marinig iyon. Nangangahulugan ba iyon na makakatagpo natin ang dalawang pinakadakilang Diyos ni Erodia sa seremonya ng paghirang? Sa sandaling iyon, binigyan ng Asher Dragon si Benny ng isang uri, na pagkatapos ay tumingin sa isang tiyak na direksyon at agad na naunawaan ang kanyang kahulugan. Mamaya na kita aabutan, Asher Dragon. May isang lugar na kailangan kong puntahan. Ayokong paghintayin sila, sabi ni Benny. Napukaw ang curiosity ng lahat. Bakit hindi siya umalis kasama si Asher Dragon? Saan siya pupunta? Okay, Mr. Quinten. I'll see you soon, sabi ni Asher Dragon, pagkatapos ay lumingon sa mga reporter ng media. Nagbabala, maaari mong kunin ang lahat ng mga larawan na gusto mo at iulat ang tungkol dito, ngunit huwag mong hayaang makaapekto ito kay Mr. Quinten o ikaw ay sorry dito. Ang mga salita ni Asher Dragon ay nagpalamig ng dugo ng mga reporter. Thank goodness hindi niya kami pinalayas. Maaari pa rin kaming magulat ng isang bagay na karapat-dapat sa balita. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng libu-libong tao, dahan-daang naglakad si Benny sa likuran. Lahat ay sabik na malaman kung sino ang sumando sa kanya. Vroom, vroom, vroom.
Sa sandaling iyon, napuno ng hangin ang tunog ng isang makinang umuungal. Huminto ang isang Porsche sports car. Bumaba si Iris sa sasakyan at sumugod papunta kay Levi. Levi Garrison, anong ginagawa mo dito? Sumama ka sa akin ngayon sa Everest Entertainment para humingi ng tawad. Malapit nang masira ang kumpanya dahil sa iyo. Para saan? Hindi mo ba nakikita na may hinihintay akong sunduin? Iritadong sabi ni Levi. May sasanduan ka pa ba? Sumama ka sa akin ngayon. Walang benta sa ating mga bagong produkto, alam mo ba iyon? Malaking pera ang mawawala sa atin. Hindi bababa sa 1.8 billion. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi kami gaanong mawawala kung hindi dahil sa iyo. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Iris ang braso ni Levi at aalis na sana. Nakatalikod siya sa karamihan, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari at si Benny at ang kanyang assistant ay naglalakad papunta sa kanila. Sinubukan ni Levi na pigilan ang kanyang galit. Umalis ka na. Malapit na ang sinusundo ko. Nobela. Hindi pwede. Maliban kung mamatay ako ngayon, Levi, sasama ka sa akin sa Everest Entertainment. Walang pag-aalinlangan si Iris habang sinusubukang hilahin si Levi. Nandito ka ba para sunduin ako, miss? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa likod ni Iris. Nang lingunin ni Iris ang kanyang puso ay nagbaliktad. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 278. Ikaw ba Mr. Benny Quinten? Nauutol niyang sabi, nanginginig ang katawan. Dahil kilala ng lahat kay Erudia ang kanyang kasikatan, makikilala siya ni Iris sa isang sulyap. Oo, ako nga, nakangiting sabi ni Benny. Nandito ka ba para sunduin ako? Napansin ni Iris na maraming nakatingin sa kanya at maraming reporter ang kumukuha ng video. She faltered, nagkakamali ka, Mr. Quinten. Hindi ako nandito para sunduin ka. Sa katunayan, hiniling ni Iris na bumalik na lang siya sa Morris Group. Kaya niyang lutisin ang kanilang krisis sa kanyang presensya lamang. Pero paano niya gagawin iyon gayong wala naman siyang kinalaman kay Benny? Hindi ka ba taga Morris Group, miss? Tanong ni Benny. Anong ibig niyang sabihin? Pupunta ba siya sa Morris Group? Tumingin si Levi sa kanya, pagkatapos ay sinabing, oo, nandito kami para sunduin ka, Mr. Quinten. Umalis na tayo. Binigyan ni Benny si Levi ng nakakaalam ng ngiti. Sa imbitasyon ni na Levi at Isaiah, sumakay siya sa Lincoln limousine. Pinanood ni Iris na may bilugan na mga mata habang si Benny, na malapit ng tumibok ng puso, ay pumasok sa kotse. Si Benny Quinten ba ang taong pinuntahan ni Levi? Diyos ko, ang iba sa karamihan ay nagulat din gaya ni Iris. Sinong mag-aakala na ang Morris Group ang susando sa dakilang doktor? Kailangan nating pumunta sa Morris Group, dali. Bilisan mo at i-publish ang balita na ang layunin ni Mr. Quinten sa pagpunta sa Northampton ay upang makilala ang Diyos ng digmaan at bisitahin ang Morris Group. Kuwait, nabaliw ang media habang sumusugod sila sa Morris Group. Ang bawat publisher ng pahayagan, media, website at forum ay walang oras sa pag-uulat ng groundbreaking na balitang ito. Ang mga mata ng mundo ay nasa Morris Group na ngayon. Ang gayong hindi nasa salat na epekto sa publisidad ay hindi mabibili ng 10-10 bilyon. Hanggang sa nakaalis na ang lahat ng mga reporter ng media ay nabawi ni Iris ang kanyang katahimikan. Oo, kailangan kong pumunta sa Morris Group ngayon. Mabilis na nagmamaneho si Iris sakay ng kanyang sports car. Pero hindi niya maiwasang magtaka. Paano nagawang imbitahin ni Levi si Mr. Quinten? Tama, nobela. Ito ang Big Boss. Naroon si Isaiah kasama si Levi, at siya talaga ang kanang kamay ng Big Boss. Hindi naglalako si Levi nang sabihin niyang hindi praktikal ang aming marketing efforts sa meeting. Alam niya na iimbitahan ng Big Boss si Mr. Quinten at kaya naman naging walang ingat siya sa pagkakasala kay Lil Lacey at hindi humingi ng tawad sa kanila. Kaya iyon ang dahilan. Gaano katangi ang mahiwagang Big Boss na ito na imbitahan ni Mr. Quinten sa Northampton. Nagbebenta kami ng mga medikal na kagamitan, at si Mr. Quinten ang pinakamahusay na ambasador at tagapagsalita. Bukod dito, ang aming mga produkto ay may pinakamataas na kalidad. Hindi nito masisira ang reputasyon ni Mr. Quinten. Mabilis na nagpaalam si Iris sa kumpanya para maghanda.
Sa Lincoln Limousine, nakipag-usap ng maayos si Levi kay Benny. Noon lang napagtanto ni Isaiah na ang kanyang amo ay matandang kaibigan ni Benny. Mukhang mas malakas ka sa araw-araw, Mr. Quinton, tumawa si Levi. Lahat ng salamat sa iyo, Diyos ng digmaan, sa pagtuturo sa akin ng kakaibang diskarte sa wellness. Pakiramdam ko mas bata ako araw-araw. Hahaha, tawa ni Benny. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 279. Tawagin mo na lang akong Levi. Sa totoo lang para sa sarili kong makasariling dahilan kaya pinatawag kita dito, Mr. Quinton. I want you to advocate for my company's products, pahayag ni Levi. Hindi, huwag mong sabihin iyan. Galit na ikinaway ni Benny ang kanyang mga kamay. Napag-aralan ko na ang mga produkto ng iyong kumpanya sa aking mga estudyante nitong nakaraang araw. Sila ang pinakamalaking merkado sa Erodia at maihahambing pa nga sa mga mula sa ibang bansa. Maaari nilang pigilan ang mga dayuhan na monopolyo ang ating merkado at higit sa lahat, wala pa sa ikatlong bahagi ng kanilang presyo ang presyo. Ito ay isang magandang bagay para sa bansa at sa mga tao, at ikinararangal kong maging iyong ambasador. Medyo naantig si Levi, gaya ng inaasahan sa pambansang kayamanan. Iniisip niya ang tungkol sa bansa at sa mga tao sa lahat ng oras. Nahihiya ako sa sarili ko, Mr. Quinton, natatawang sabi ni Levi. Mayroon akong makasariling motibo sa paggawa ng mga ito. Gusto kong ibagsak ang Northampton Chamber of Commerce. Siyempre, aware ako dito. Ang Northampton Chamber of Commerce ay ganap na naplagiarize ang iyong pangunahing teknolohiya at nagmonopolize ng ilang partikular na produkto, na nagbebenta ng mga ito sa mataas na presyo. Nakipag-usap pa ako tungkol dito sa kanilang mga eksperto. Ngunit wala kaming magagawa. Tanging ang Northampton Chamber of Commerce ang may ganitong mga teknolohiya ng produkto. Pero okay na ang lahat ngayon simula nang bumalik ka. Ang mga produkto ay mas mahusay kaysa sa kanila at ang mga presyo ay mas mababa. Levi, ikaw ang inuuna ang bayan at ang bayan, papuri ni Benny. Habang nag-uusap sila, nakarating na sila sa Morris Group. Ang mga empleyado ng Morris Group ay naghanda ng isang welcome ceremony. Maging ang mga mamamahayag ay naghihintay. Pagkababa ni Benny sa sasakyan, pinalibutan na naman siya ng mga reporter na sabik na makapanayam. Hindi na siya nagalit sa pagkakataong ito habang nakaharap siya sa camera. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit ka nandito sa Morris Group, Mr. Quinton? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Benny, okay, I'll take this opportunity to announce that I will be the ambassador of Morris Group's medical product. Ang batch na ito ng bagong produkto ng Morris Group ay nasa merkado ngayon. Ako, si Benny Quinton, ay ginagarantiyahan sa aking reputasyon ang aking mga pinakamamahal na ito sa merkado sa Erodia. At ang presyo ay ikatlong bahagi lamang ng parehong mga modelo sa merkado. Nobela. Ang kapaligiran ay isang umuusok na kaldero ng damdamin sa anunsyo ni Benny. Lahat ng tao sa Morris Group ay nabigla sa pagkagulat sa pagkakaroon ng pinakadakilang doktor sa bansa bilang kanilang ambasador matapos mawala si Lil Lacy. Inilabas ng media ang balita ng mabilis hanggat maaari. Nagbabagang balita, isang figure sa larangang medikal ang nag-e-endorso sa Morris Group. Ang mga medikal na kagamitan ng Morris Group ay tinalo ang kamay ng kanilang mga kakompetensya at nalampasan pa ang mga produkto sa ibang bansa. Sa pamamagitan lamang ng presyo ng gastos, ang mga medikal ng Morris Group ay hindi lamang ng isang katlo ng kanilang mga kakompetensya. Kuwait, ang Northampton ay sumabog ng sabay-sabay ang lahat ng mga mata ay nagtatag ng produkto ng Morris Group. Naka-jackpot ang Morris Group, samantala, sa Everest Entertainment, naiinip na si Lil Lacy sa paghihintay. Bakit wala pa siya? Pasensya na lang, sabi ni Amelia. Saglit na lang ay luluhod na siya sa harapan natin. Napangiti si Noah, na tumitingin sa dynamics ng merkado, nang makitang zero pa rin ang benta ng Morris Group. Walang mapupuntahan ang Morris Group kung wala ang mga artista mula sa aking kumpanya. Ngunit sa sandaling iyon, ang ilang mga sekretarya ay tumakbo sa takot, sumisigaw, masamang balita. Masamang balita. Anong mali? Bakit kayo nagpapanik? Pagmamaktol ni Lil Lacy. Tingnan mo ang iyong mga telepono, dali.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 300. Mabilis na binuksan ni Noah, Lil Lacy at iba pa ang kanilang mga telepono at natakot nang makita ang balita. Ang dakilang doktor ay naging tagapagsalita ng mga produkto ng Morris Group. Titi ito. Namutla si Noah, nagyelo ang dugo ni Lil Lacy, at nalaglag ang panga ni Amelia. Noon ay biglang nagbago ang market dynamics sa laptop ni Noah, na nagpakita na sold out ang unang batch ng mga bagong produkto ng Morris Group. 1 bilyong order iyon. Kuwait, Ginoo, Quinten, Ms. Annabel, nice to meet you, bati ng isang matipunong lalaki. Ako si Teddy Fords, ang may-ari ng Stardust Medical Equipment Corporation, at kabibili ko lang lahat ng unang batch ng mga produkto ng Morris Group. Natigilan si Iris. Bumili lang ba siya ng 1 bilyong produkto sa isang hininga? Tumango si Benny. Salamat sa iyong suporta. Maaari kong garantiya sa aking reputasyon na ito ang pinakamahusay na mga produkto na maaari mong makuha kailanman. Haha, huwag kang mag-alala, Mr. Quinten. Talagang mag-aambag ako sa medikal na komunidad. Pinaplano kong ibigay ang ilan sa mga produkto sa mga ospital sa kanayunan, sabi ni Teddy. Nagkatinginan sina Levi at Benny. Iyon ang kinalabasan na gusto nilang makita. Sa puntong ito, ang mga telepono ng Iris at Morris Group ay sumasabog sa mga tawag pagkatapos ng mga tawag. Hello, Ms. Annabel. Ako ay mula sa Sphinx Biopharmaceutical. Gusto kong mag-order ng 500 milyon. Hello, Morris Group ba ito? Ako ay mula sa Olympus Hospital Holding Company mula sa South City. Gusto naming gumawa ng 800 milyong order. Kumusta? Nagagalak akong makilala ka. Tumatawag ako mula sa Ministry of Health mula sa South City. Gusto naming mag-order ng 2 batch ng mga produkto ng iyong kumpanya. Kuwait. Natakot si Iris sa kanyang isip. Sa ilang sandali lang, nakatanggap na sila ng mahigit 100 order mula sa halos bahagi ng Erudia. Ito ay humigit kumulang 70 hanggang 80 beses na higit sa bilang ng mga produkto na kanilang binalak na gawin. Kaya't ang mga order ng maraming kumpanya ay kailangang naka-schedule para sa susunod na taon, at ang ilang kumpanya ay nagbabayad pa ng deposito. Walang nakita sa pagdating nito. Pangunahing epekto ng reputasyon ni Benny, at iba pang salik tulad ng kalidad at presyo ng produkto, ang naging resulta. Nawalan ng masabi si Iris at ang mga senior executive. Sunod-sunod pa rin ang mga tawag, parami ng parami ang mga order. Sa bilis na ito, hindi sapat ang 10 planta ng produksyon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga dean at pinuno ng iba pang malalaking ospital sa Northampton. Habang narito sila para makipagkita ng personal sa dakilang doktor, gusto rin nilang mag-order ng 1 batch ng mga kagamitang medikal na magagamit nila sa clinically. Napailing na lang si Iris dahil nabili na ni Teddy ang lahat ng produkto nila. Sigurado, kaya mo, nagsalita si Levi. Matagal nang naghanda ang Morris Group ng 1 batch ng mga produkto para sa mga pangunahing ospital sa Northampton para sa klinikal na paggamit. Parang natulala si Iris. Kailan ito nangyari? Bakit wala akong alam tungkol dito? Humakbang si Isaiah at ipinaliwanag, hiniling sa akin ng boss na gumawa ng higit pa. Nakita niya na ang mga ito ay hindi magiging sapat. Sino sa lupa ang boss na ito? Siya ba ay isang propeta? Pagtingin kay Levi, na nakatayo sa tabi ni Benny, biglang may hinala si Iris na si Levi ang misteryosong amo. Ano ba tong iniisip ko? Paanong si Levi ang misteryosong amo? Ipinilig niya ang kanyang ulo at inalis ang pag-iisip sa kanyang isipan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 301. Bilang kinatawan ng Morris Group, nag-anunsyo si Isaiah sa madla, plano naming ibigay ang mga kondisyong ito sa lahat ng mga ospital, upang maipakita ang aming suporta sa larangan ng medikal. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Si Benny Quinten ang unang pumalakpak. Ang mga miyembro ng media at publiko ay sumunod din kaagad. Matagumpay na napalakas ng Morris Group ang reputasyon nito, na nakakuha ng pabor ng publiko. Maging ang presyo ng bahagi ng kumpanya ay tumaas ng husto. Ang lahat ng iba pang negosyong pagmamayari ay nangyayari sa Morris Group ay umani rin ng mga kapaligiran. Sa hapon, mahigit 20 sikat na artista ang nagpahayag na tutulong sila sa pagsasapubliko ng lahat ng produkto ng Morris Group ng libre.
Ito ay isa pang nakakaimpluwensyang balita na nakaapekto sa maraming partido. Ang suporta na ibinigay ng mga artista ay nag-ambag sa pagtaas ng mga benta ng Morris Group, at ang kanilang mga aksyon ay sumasalamin din sa kanilang mga pampublikong larawan, bilang mga kilalang tao. Malamang, malapit na ang mga artista at entertainment company. Inani ang mga palakpakan ng mga prestihiyo ng Morris Group, dahil ang mga netizens ay nagsimulang magsimula sa kanilang mga kilos sa kawang-gawa. Samantala, sa Everest Entertainment, flat na tiyan, 2 kutsara bawat araw at palm sa taba. Nagalit si Noah nang makita ang balita. Sampal. Walang awa niyang sinampal ang mukha ni Lil Lacy. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. B*********. Napatulala si Lil Lacy sa mukha. Alam mo ba kung bakit nag-aatubili si Levi Garrison na humingi ng tawad? Well, dahil wala siyang pakialam sa inyong dalawa. Sinampal ni Noah si Amelia. Naagrabyado si Amelia. Kung hindi ako nakinig sa plano mo dati, naging sikat na corporate industry ang Everest Entertainment, dito sa Erodia. Ang halaga sa merkado ng aming kumpanya ay maaaring ma-multiply ng 100 ulit. Nanginginig sa galit si Noah. Hindi namin alam na ang Morris Group ay napakalakas. Kami ay mga hanggal na isipin na kami ay nasa itaas ng pakikipagtulungan na iminungkahi nila dati. Humihikbi si Lil Lacy. Nagsisi rin siya sa naging desisyon niya. Kung patuloy kong tutulungan ang Morris Group sa pagsasipubliko ng kanilang produkto, makakamit ko ang isang mahusay na hakbang sa aking karera, na ginawa ang aking paglipat mula sa isang net idol patungo sa isang sikat na bituin. Tara na, humingi tayo ng paumanhin sa Morris Group. Sana, handa silang bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Dapat ay pinili na nila tayo dati dahil taglay natin ang mga merito na hinahanap nila, agad na pag-isip ni Noah. Hindi nila alam na si Iris na pala ang huling tumawag. Ang mga gumagawa ng desisyon ng Morris Group ay hindi sangkot sa bagay na ito. Di nagtagal, pinangunahan ng lahat ng executive ng Everest Entertainment si Lil Lacy at 10 iba pang mga artist papunta sa Morris Group. Napangisi si Iris nang makita ang grupo ng mga tao. Anong ginagawa mo dito? Aware kami na nagkamali kami, Ms. Annabel. Kami ay kumilos tulad ng isang grupo ng mga ignorante na hanggal sa nakaraan. Bakit nakatayo lang kayong lahat? Lumuhad at humingi ng tawad kay Ms. Annabel. Lumuhad sa sahig si Lil Lacy at ang lahat ng iba pang artista, pagkatapos matanggap ang utos ni Noah. Napatulala si Iris. Naalala niya ang sinabi ni Levi sa kanya noon. Sila dapat ang humihingi ng tawad sa atin. Hindi makapaniwala si Iris na nagkatotoo ang sinabi ni Levi. Ms. Annabel, ang Everest Entertainment ay handang makipagtulungan sa iyong kumpanya, na hindi humihingi ng anumang kabayaran. Bibigyan ka namin ng pinakamaraming artist na kailangan mo. Huwag mag-atubiling gamitin din ang aming publicity channel. Desperado si Noah na matuloy ang partnership sa Morris Group. Nag-aalok siya kay Iris ng lahat ng uri ng libreng serbisyo. Tama iyan. Mga tanga kami noon. Sa paraang nakikita natin ngayon, ang mga produkto ng Morris Group ang pinakamagandang. Tumikim si Lil Lacy. Nakiusap si Amelia kay Iris, "Can you please consider our offer? Nagbibigay kami ng mga libreng serbisyong pangpromosyon sa iyo at sa iyong kumpanya. Ito ay tiyak na isang deal na lubos na makikinabang sa Morris Group." Napatulala si Iris at ang iba pang executive. Napakayabang nila dati. Ngayon, lumuluhod sila sa amin, humihiling na tanggapin namin ang kanilang mga libreng serbisyo, posible bang makipagtulungan dito? Ginagawa lang nila ito dahil sa kasalukuyang impluwensya ng Morris Group sa industriya. Gayunpaman, hindi masamang ideya na magkaroon ng grupo ng mga artista, na nagpo-promote ng aming mga produkto ng walang bayad. Hindi ko kayang payagan ang mga hindi etikal na artista, tulad ng inyong sarili na masira ang reputasyon ng Morris Group. Tinanggihan ni Levi ang kanilang alok. Kumunat ang noo ni Iris. Umalis ka, Levi Garrison. Wala kang karapatang magsalita dito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 302. Bagamat nalutas ang krisis ng Morris Group, hindi iniisip ni Iris na may kinalaman si Levi sa bagay na iyon. Nagawa naming ibalik ang sitwasyon dahil sa diskarte ng Big Boss. Nandito lang si Levi Garrison dahil sa tulong ni Isaiah Wade.
How dare he make the decision for us? Naniniwala ba talaga siya na isa siya sa mga pinuno ng kumpanya? Hayaan mo akong linawin ito, Levi. Bagamat natapos ang aming nakaraang talakayan sa Everest Entertainment sa isang malungkot na tala, bumalik na sila ngayon upang humingi ng tawad sa amin, ng buong katapatan. Ang kanilang alok na maging ambasador natin ng walang anumang bayad ay magiging kapaki-pakinabang sa kumpanya. Bigkas ni Iris. Mula sa pananaw ni Iris, ang anumang libreng paggawa ay maaaring gamitin ng kumpanya, anuman ang kanilang etika sa trabaho. Iyon ang nakasanayan niya, pagkatapos ng maraming taon, nagtatrabaho sa ibang bansa. Iris ay prioridad lamang ang paglago ng ekonomiya ng kumpanya. Wala siyang pakialam sa iba pang detalye. Hindi, bulok ang mga personalidad nila. Nandito lang sila para humingi ng tawad sa amin dahil sa kagalingan namin. Bakit hindi sila nagpahayag ng pagsisisi sa huling 2 araw? Napatingin si Levi kay Noah at sa iba pa. Pagkatapos ay malamig niyang ibinalita, "Get lost." Galit si Lil Lacy. Gusto niyang sakalin si Levi hanggang mamatay. Pumayag na si Iris Annabel sa proposal namin. How dare he reject our offer? Si Levi Garrison ay talagang kalaban ng Everest Entertainment. Flat na tiyan, 2 kutsara bawat araw at palm sa taba. Ad. Galit na akusasyon ni Noah, MS. Annabel, hindi ko alam na isang entry-level na staff lang sa Morris Group ang gumagawa ng lahat ng malalaking desisyon para sa iyong kumpanya. Nagalit si Iris sa pangungutya ni Noah. Maraming reporter sa eksena, kung tutuusin. Hindi ko hahayaang kumalat ang balitang ito, sa publiko. Kung hindi, masisira ng ugali ni Levi ang aking reputasyon bilang vice-presidente ng Morris Group. Tumayo ka, Levi. Hindi ka kwalipikadong magsalita dito. Bulyo ni Iris. Pagkatapos, tumingin siya kay Noah at sa kanyang mga artista. Ginoo McCormack, naniniwala na ang pakikipagtulungang ito ay magagawa. Hindi yan mangyayari. Narinig ang boses ni Levi. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ikaw ang big boss? Sigaw ni Iris. Tama iyan. Ako ang big boss, at ito ang desisyon ng big boss. Napatitig si Levi kay Iris. Umalangaw-ngaw ang boses ni Kirin sa loob ng venue, saktong tatanggapin na ni Iris ang Everest Entertainment bilang ambassador nila. MS. Annabel, ayaw ng big boss na makipag-collaborate ang Morris Group sa Everest Entertainment. Inilalagay namin ang mga pangalan nila sa blacklist. Nagpakita si Kirin sa sandaling iyon. Ang mga artista mula sa Everest Entertainment ay hindi sibilisado. Binatukan nila ang mga dumadaan sa kalye at ginawa pa nilang banta ang kanilang mga tagahanga. Paulit-ulit na inilantad ng media ang kanilang mga kasuklam-suklam na gawain. Pinili tayo ni G. Quinten, kaya paano natin pipiliin na makipagtulungan sa mga mababang tao tulad nito? Ano ang mangyayari sa ating kumpanya kung gagawin natin iyon? Namula ang mukha ni Iris matapos marinig ang pagsasalita ni Kirin. Masyado siyang pinag-uusapan sa kita, pinababayaan ang lahat ng iba pang elemento sa pagsasagawa ng negosyo. Gayunpaman, ang mga salita ni Kirin ay naging sanhi ng kanyang pag-iisip. Kailangan kong baguhin ang aking pilosopo sa negosyo. Ang isang kumpanya ay naganap ng isang magandang reputasyon, upang makuha ang pabor ng publiko. Pagkatapos lamang natin mapakinabangan ang ating kita. Sinimulan ng media ang pagpuna sa mababang pag-uugali ng Everest Entertainment. Inilantad pa nila sa publiko ang balita ng Morris Group na blacklisting ang Everest Entertainment. Maya-maya pa ay nag-abot si Levi ng USB sa mga reporter. Ang USB ay naglalaman ng isang video ng pagtama ni Lil Lacy sa isang manggagawa, at pagtatapon ng kanyang basura sa mga lansangan. Inutusan ni Levi si Phoenix na ayusin ang telepono, kinuha ang video na nakasave sa loob ng device. Napahamak ang karera ni Lil Lacy, pagkatapos na malik ang mga video. Binahan ng mga netizens ang internet ng kanilang kawalang kasiyahan at galit sa inasal ni Lil Lacy, nobela. Ang kinabukasan ng Everest Entertainment ay naging malungkot, nang biglaan, habang si Lil Lacy at ang iba pang mga artista ay malapit nang matapos ang kanilang mga karera. Walang entertainment company ang maglalakas loob na pumirma ng kontrata sa kanila pagkatapos ng nangyari. Lumapit si Levi kay Iris at ngiting sabi, "Sinabi ko na sa iyo, hindi ba?
Ang mga ambasador na ito ay hindi angkop para sa aming mga medikal na medikal. Si Mr. Quinten ang pinakamahusay na kandidato. Si Iris ay nagbigay ng nakakainis na ngiti. Bakit ka umaasal na parang ikaw ang nag-imbite kay Mr. Quinten na makipagtulungan sa amin? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 303. Inimbitahan ko siya. Bulalas ni Levi. Inimbitahan ng aming big boss si Mr. Quinten. Wala kang kinalaman sa bagay na ito, panunuya ni Iris. Tama na yan. Itigil na natin ang pagtatalo. Tumutok sa gawaing nasa kamay. Paano ka mag-aaksaya ng oras mo sa pakikipagtalo sa akin? Ang paparating na mga gawain ay magiging hamon. Napangiti si Levi. Naalala ni Iris ang kanyang iniisip. Ang workload ng Morris Group ay tataas ng husto mula ngayon. Magiging mas abala tayo kaysa dati. Gayunpaman, ito ang inaasahan ko. Sa wakas ay maipapakita ko na ang aking mga kakayahan sa pagkakataong ito. Bumisita si Zoe kay Levi para humingi ng tawad sa kanya pagkatapos niyang malaman ang mga pangyayari. Patawarin mo ako. Gayunpaman, ang galing mo. Nalaman mo ang plano ng Big Boss dahil sinusundan mo si Isaiah. Nag-thumbs up si Zoe kay Levi. Napakaswerte mo, nakilala mo si Mr. Quinten. Alam mo ba kung gaano kaseloso si nanay? Idol niya si Mr. Quinten. Sinasabi niya sa lahat ng makikinig sa kanya sa ospital na pinaikot-ikot ng kanyang manugang si Mr. Quinten. Sobra niyang ipinagmamalaki iyon. Masayang tinanong siya ni Levi, gusto bang makilala ni na ina at tatay si Mr. Quinten? Siyempre, kahit gusto ko siyang makilala. Ano pa ang mga magulang ko? Sagot agad ni Zoe. Sige. Dapat mong ipaalam sa kanila na maghanda ng hapunan at isang bote ng masarap na alak kapag nakarating ka na sa bahay. Iimbitahan ko si Mr. Quinten sa bahay natin mamayang gabi, para makilala siya ng nanay at tatay. Walang katiyakan na tanong ni Zoe kay Levi habang iniisip niyang mali ang pagkakaintindi nito sa mga sinabi nito. Ano? Iniimbitahan mo si Mr. Quinten sa bahay namin. Hindi nakakatuwa ang joke mo. Nagsasabi ako ng totoo. Nagsinungaling na ba ako sa'yo dati? Napaisip si Zoe, na-realize na ni Levi lahat ng pangako niya dahil sa ilang pagkakataon. Sa katunayan, hindi siya nagsisinungaling sa akin. Sige, I'll trust you this time. Gayunpaman, hindi ko masisiguro na ang aking mga magulang ay magkakapareho sa aking damdamin. Ipinaalam ni Zoe sa kanyang mga magulang ang balak ni Levi sa kanyang pag-uwi. Kalokohan. Alam mo ba kung sino si Benny Quinten? Sa tingin mo ba ay si Levi Garrison na imbitahan siya? Panunuya ni Aaron. Tama iyan. Duda ako na makakamit ito ni Levi. Hindi niya kayang makamit ang gayong tagumpay, kahit na sa kanyang kalakasan, 6 na taon na ang nakalilipas. Ngayon, tinanggihan ni G. Quinten ang mga kahilingan ng pinakamayamang tao sa Northampton, kasama ang mga miyembro ng Northampton Chamber of Commerce. Ibinahagi ni Caitlin ang pananaw ni Aaron. Tanong ni Zoe, kailangan pa ba nating ihanda ang hapunan? Bakit kailangan nating maghanda ng kahit ano? Ikaw lang ang maniniwala sa biro ni Levi, sagot ni Aaron. Napaniwala si Zoe ng kanyang mga magulang na nagbibiro lang si Levi. Ang pinag-uusapan natin ay tungkol kay Benny Quinten, pagkatapos ng lahat. Isa siya sa mga pinakakilalang tao sa larangan ng medisina. Tumanggi silang magtagal pa sa bagay na iyon at nagpatuloy sa kanilang mga gawain, pagkatapos. Hindi nagtagal, sayang 8 na ng gabi. May kumatok sa pinto. Tumungo si Zoe, na may balak na buksan ang pinto. Tumalikod siya at naglakad pabalik ng bahay nang walang sabi-sabi matapos niyang makita si Levi. Hoy, saan ka pupunta, honey? Dapat mong tanggapin ang aming panauhin. Nasaan sina ama at ina? Hilingin din sa kanila na pumunta sa pintuan. Natigilan si Zoe sa sagot ni Levi. Lumingon siya at may nakita siyang ibang tao sa likod niya. Nagulat si Zoe sa kanyang kaibuturan. Hello, Ms. Lopez. Nandito ako para bisitahin ka at ang pamilya mo. Nakangiting bati ni Benny Quinten sa kanya. Boom! Nagdilim ang paningin ni Zoe, dahil halos mahimatay siya sa sobrang pagtataka. Benny Quinten. Ito ay si Benny Quinten sa personal. Nandito talaga siya. Nagmarcha sina Aaron at Caitlin papunta sa pintuan nang marinig nila ang kaguluhan sa labas. Anong problema? May bisita ba?
Napatingin sina Aaron at Caitlyn sa direksyon ni Levi. Boom! Nagulat silang dalawa sa taong nakatayo sa harapan nila. Pumalakpak. Nadulas si Aaron, napahiga sa sahig. Bam! Bumagsak si Caitlyn sa sahig, na may malakas na kalabog. Si Benny Quinten yan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 304. Ito ang tunay na Benny Quinten. Pinunasan ni Zoe at ng kanyang mga magulang ang kanilang mga mata sa pagsisikap na matiyak na hindi ito panaginip. Ang taong iyon ay, sa katunayan, si Benny Quinten. Bumisita siya sa bahay namin. Tinulungan nina Levi at Benny sina Aaron at Caitlyn na bumangon kaagad sa sahig. Nagulat ang mag-asawa sa masayang sorpresa. Tinulungan sila ni Benny Quinten na tumayo mula sa sahig. Iyon ay isang kwento na maaari nilang ipagmalaki sa buong buhay nila. Ang mga taong tumulong sa kanila ay talagang dalawa sa pinakamahalagang tao sa Erodia. Sina Aaron at Caitlyn lamang ang mga tao sa buong bansa na may karangyaan sa gayong pagtrato. Narito ako para bisitahin, Mr. at Mrs. Lopez. Bati ni Benny. Nagulat si Aaron at Caitlyn. Hindi nila naisip na sila ay sapat na karapat-dapat para makatanggap ng magalang na address ni Benny. Kumunat ang noo ni Levi. Bakit parang excited kayong dalawa? Hindi ko ba hiniling kay Zoe na ipaalam sa iyo ng maaga? Boom! Halos lumuhad sa sahig sina Aaron at Caitlyn matapos marinig ang komento ni Levi. Totoo nga, si Zoe ang nagpaalam sa kanila. Sinabihan pa niya sila na maghanda ng hapunan. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang naniwala kay Levi. Hindi nila inaasahan na maimbitahan niya si Benny Quinten para sa hapunan. Iyon ay isang hindi kapani-paniwalang gawa sa kanilang opinyon. Huwag mong sabihin sa akin na walang naghanda ng hapunan. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Levi. Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko kay Mr. Quinten? Ibinaba ni na Aaron, Caitlyn, at Zoe ang kanilang mga ulo, na nanatiling nakayuko. Napuno ng guilt si Zoe dahil pinagdudahan din niya si Levi. Napabuntong hininga si Levi. Napahiya sina Aaron at Caitlyn. Ginoo, Quinten, ay, hindi alam ni Levi kung ano pa ang sasabihin. Ayos lang, Levi. Naiintindihan ko ang sitwasyong ito. Nahulaan na ni Benny ang dahilan sa kawalan ng paghahanda, na ginawa ni Zoe at ng kanyang mga magulang. Bilisan mo at maghanda ng hapunan. Gusto mo bang tumayo si Mr. Quinten dito at maghintay buong gabi? Nanambalik ang katinoan ng tatlo nang marinig ang paalala ni Levi. Niyaya nila si Benny sa bahay at dumiretso sa kusina para maghanda ng hapunan. Buti na lang at may natira pang gulay at karne sa ref. Si Aaron ay nahuli sa isang mahirap na sitwasyon dahil walang magandang alak na natitira sa bahay. Huwag mo nang alalahanin iyon, Ama. Nagdala ako ng 2 bote ng alak, mula sa Warzone. Natuwa si Levi na inihanda niya ang alak, na iniligtas ang sarili mula sa higit na kahihiyan, nobela. Mabilis na naihain ang hapunan, dahil si Zoe ay nakatanggap ng tulong mula sa kanyang mga magulang sa loob ng kusina. Parang surreal ang lahat, nakita si Benny, nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Ang lalaking iyon ay si Benny Quinten. Ang maalamat na figure sa larangang medikal ni Erodia. Isang taong kasing halaga ng kayamanan ng bansa. Hindi ako makapaniwala na nandito siya sa bahay namin. Ito ay hindi kapani-paniwala. Sina Aaron, Caitlyn, at Zoe ay nagpakuha pa ng mga larawan ni Benny ng palihim. Hindi nila naisip ang magiging epekto ng mga larawang iyon sa hinaharap. Bagamat mataas at makapangyarihang figure si Benny, isa pa rin siyang down-to-earth na tao. Paulit-ulit niyang pinuri si Aaron at ang kanyang pamilya para sa lutong bahay na pagkain at sa masarap na alak. Ang pamumuhay sa mga tahimik na sandali ay tulad ng isang normal na tao ang paboritong pamumuhay ni Benny. Hindi napigilan ni Aaron ang kanyang pag-uusisa ng matagal, matapos ang kanyang bahagi ng alak. Bakit mo tinanggap ang imbitasyon ng aking manugang, Mr. Quinten? Akala namin hindi na mangyayari ang ganito. Tumanggaw sina Zoe at Caitlyn bilang pagsang-ayon. Binigyan ni Benny si Levi ng isang makahulugang tingin habang nakangiti ito nagpaliwanag. Ang unang dahilan ay kilala ko na si Levi simula nang ikot niya ako ngayon. Parito, alam kong si Levi ang nagtatag ng teknolohiyang ito na tumulong sa bukod sa paglikha ng mga medikal na kagamitang ito. Taos puso akong nirerespeto ang mga taong tulad niya. Nakita ko,
Isa ka talagang huwaran upang matuto mula sa larangan ng medikal, Mr. Quinten. Cheers! Itinaas ni Aaron ang kanyang baso. Sa kanilang palagay, nagpakumbaba lang si Benny para tanggapin ang imbitasyon ni Levi. Kaya naman, inisip nila si Benny bilang isang mapagbigay at dakilang tao. Aalis na sana si Benny matapos mapuno ang tiyan. Ipapaalas ko na si Mr. Quinten ngayon. Sige, mag-ingat ka. Sumakay ka sa kotse ni Zoe. Sa huli, inihatid ni Levi si Benny sa Maple Manor. Iyon ang lugar kung saan nakatira sina Asher Dragon, Phoenix, at iba pa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 305. Hindi mo kailangang ayusin na manatili ako sa maluhong lugar na ito. I'm alright, staying at my current place, pagbibiro ni Benny. Kailangan kong unahin ang iyong kaligtasan, Mr. Quinten. Inayos ni Levi na manatili si Benny at ang kanyang sekretarya sa Maple Manor. Ang kapakanan ni G. Quinten ay dapat matiyak dahil ang lugar na ito ay binabantayan ng mga sundalo sa lahat ng oras. Ang pagtaas ng katanyagan ng Morris Group at ang kanilang mga produkto ay nanag sa impluwensya ng Northampton Chamber of Commerce ng biglaan, nobela. Ang kamara ay mabagal na tumugon sa tagumpay ng Morris Group, dahil halos dominado ng Morris Group ang merkado ng medikal na kagamitan. Maging ang mga teknisyan na nagtatrabaho sa ilalim ng kamara ay nagpaplanong magbitiw sa kanilang mga trabaho at dalhin ang kanilang mga talento sa Morris Group. Obserbahan lang natin, sa kritikal na sandali na ito. Maghihintay tayo hanggang sa matapos ang seremonya ng appointment ng Commander-in-Chief bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Nanlumo si Eric at ang iba pa. Gayunpaman, napilitan silang tiisin ang pagsulong ng Morris Group. Maging ang pinakamalaking pamilya sa Northampton, ang pamilya Gonzales, ay nakaramdam ng pananakot sa pagbangon ng Morris Group. Ang huling pagkakataon na naramdaman nila ang ganoon, ay noong si Levi pa ang person in charge ng Levi Group. Gayunpaman, ang lahat ay nakikipag-usap pa rin sa pagdating ni Benny Quinten sa sandaling iyon. Kinailangan ni Benny na manatili sa Northampton ng ilang oras dahil dadalo rin siya sa seremonya ng appointment. Maraming tao ang nag-imbite kay Benny sa kanilang mga pagtitipon at mga kaganapan, ngunit tinanggap niya ang lahat ng kanilang mga imbitasyon. Tumanggi si Benny na manatiling walang ginagawa sa mga darating na araw. Nagtrabaho siya sa Northampton City First Hospital. Gayunpaman, hindi siya sumali sa ospital bilang isang doktor. Sa halip, sumali si Benny bilang isang normal na doktor. Ang lahat ng mga pasyente ay kailangang magbayad lamang ng $12 upang makatanggap ng paggamot mula sa kanya. Iyon ay isang malaking pagpapala sa bawat mamamayan sa Northampton. Maraming mga pasyente na nahawahan ng mga komplikadong sakit ang pumunta kay Benny. Inayos pa ni Benny na maging assistant niya si Caitlin. Ang appointment ay naging sanhi ng pagtaas ng posisyon ni Caitlin sa hierarchy ng ospital. Ito ay halos tiyak, para sa kanya na mapili bilang direktor ng kanyang departamento. Ngumiti ng pilit si Levi pagkatapos niyang malaman ang balitang iyon. Gusto niyang makapagpahinga si Benny habang nanatili siya sa Northampton. Sa kanyang pagkadismaya, pumasok si Benny sa trabahong gaya ng nakagawa dahil hindi siya isang tao na nasisiyahan sa pagkakaroon ng labis na oras sa paglilibang. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit si Benny Quinten ay isa sa pinakamahalagang figure kay Erodia. Nagtrabaho si Benny bilang frontliner at gumamot ng maraming pasyente sa mga susunod na araw. Tinatrito niya ng patas ang lahat ng kanyang mga pasyente, anuman ang background ng kanilang pamilya. Ang Northampton ay naging mainit na lugar para sa medikal na turismo, lahat ng bunga ng paggawa ng impluwensya ni Benny. Maging si Caitlin ay naging isang maliit na celebrity, simpleng nagtatrabaho sa tabi niya. Isang araw, nagtatrabaho si Benny sa kanyang opisina. Biglang pumasok na paraan sa isang grupo ng mabangis na lalaki sa isang kahangahangang lalaki. Halatang mga thug sila na walang kwenta. Nagsitakbuhan ang lahat sa loob ng hallway matapos nilang mapansin ang mga nagbabantang titig ng mga tulisan. Ang grupo ng mga tulisan, na binubuo ng hindi bababa sa 8 lalaki, ay hindi pinansin ang mahabang pila sa labas at pumasok sa opisina ni Benny. Anong ginagawa mo? Kung narito ka para magpagamot mula kay Mr. Quinten, kailangan mong kumuha ng numero at maghintay sa iyong turn. Paalala ni Caitlin. Sampal.
Walang awang sinampal ng lalaking nangunguna sa grupo ng mga tulisan ang mukha ni Caitlyn. Napaatras siya at napasubsob sa sahig, dahil nag-iwan ng bakas sa mukha niya ang sampal ng lalaking iyon. Ang mga pasyenteng nakaupo sa loob ng opisina ay natakot sa eksena, kaya dali-dali silang lumabas ng silid. Si Benny ay hindi nabigla dahil isa siyang makaranasang tao sa buhay. Galit niyang tinanong ang grupo ng mga hindi makatuwirang lalaki, "Sino ka? Bakit ka nanakit ng inosenteng tao?" Itinaas ng pinuno ng gang ang kanyang mga kamay at magalang na sinagot si Benny, "Ikinalulungkot ko na nagambala ang iyong araw, Mr. Quinten." "Anong gusto mo?" tanong ni Benny. Maaari niyang malaman ang grupo ng mga tao ay dapat na nagmula sa isang makapangyarihang background. "Hindi mo kailangang kabahan, Mr. Quinten. Nandito kami dahil gusto naming imbitahan si Mr. Quinten na dumalo sa isang pasyente." Ngumiti ang lalaki. "Dapat pumunta ang taong iyon sa ospital at maghintay ng kanilang turn kung may sakit siya." "I will be here in Northampton in these upcoming days," sagot ni Benny. Hindi, Mr. Quinten. Sinabi sa amin ng aking young master na imbitahan ka sa bahay. Hindi nararapat para sa isang taong may status ng aking young master na pumunta sa ospital para magpagamot." Sabay tanggi ni Benny sa kanya, "I'm sorry, but I will not follow you anywhere. Tatanggap lang ako ng mga pasyenteng bumibisita sa ospital." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 306. Nagdilim ang mukha ng lalaki matapos marinig ang pahayag ni Benny. Siya ay umungal, "Ikaw ay talagang matigas ang ulo na matanda. Magbigay o harapin ang mga kahihinatnan." Tumawa si Benny. "Ano ang balak mong gawin pagkatapos? Kailangan kitang alisin sa pamamagitan ng puwersa kung ayaw mong makipagtulungan sa amin." Paumanhin tungkol dito. Ang mga mata ng lalaki ay kumikinang na may masamang hangarin. "Tama, Mr. Quinten. Huwag mo kaming pilitin na gamitin ang pamamaraang iyon. Bukod dito, iniimbitahan ka lang namin na dumalo sa isang pasyente. Wala kang dapat ikatakot." Ang iba ay tumunog. Desidido si Benny. "Hindi. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Tatanggihan ko ang sino mang mag-imbite sa akin. Gayunpaman, malugod kong tinatanggap ang mga pasyente na pumupunta sa akin sa ospital. Iginagalang ka ng lahat na para bang isa kang makajos na nilalang. Ngunit para sa akin, ikaw ay walang iba kundi isang hamak na doktor. How dare you think so high of yourself, acting all high and powerful in front of us?" Tama iyan. Oras na para bumaba sa iyong mataas na kabayo. Inaanyayahan ka naming sundan ng magalang dahil sa iyong kagalang-galang na reputasyon. Gayunpaman, dapat mong malaman ang iyong lugar. Isa ka lang paypang doktor. Isang malaking karangalan para sa iyo na makatanggap ng imbitasyon mula sa ating young master. Hinawakan ng lider ng grupo si Benny at kinaladkad palabas ng opisina habang nagsasalita. Mabilis silang pinigilan ni Caitlyn sa pag-alis. Bam! Sinipa ng mga tulisan ang tiyan ni Caitlyn. Bumagsak siya sa sahig, basang-basa sa malamig na pawis, habang ang sakit ay nahuhulog sa kanya. Ang grupo ng mga lalaki ay nagdala kay Benny mula sa ospital pagkatapos. Sinubukan silang pigilan ng mga security guard, ngunit mabilis silang natalo ng mga tulisan. Sumakay sila ng ilang sasakyan at lumabas ng ospital pagkaraan ng ilang sandali. Pinag-uusapan nina Levi, Isaiah, at ng iba pang executive ng Morris Group ang isang bagay na natanggap ni Levi ng tawag mula kay Zoe. "Levi, may nangyaring masama. Isang grupo ng mga lalaki ang pumunta sa ospital kanina. Binugbog nila si nanay at dinala pa nila si Mr. Quinten." Nalungkot si Levi matapos ibaba ang telepono. Ito ay kabalbalan. Tumawag siya sa telepono at marahas na nagutos, alam kaagad ang lokasyon ni Mr. Quinten, Phoenix. Ang Northampton City ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang malalaking lungsod sa nakaraan, katulad ng Hampton City at North City. Ang kasalukuyang Northampton City ay talagang isang bagong binuo na lugar, pinagsasama ang parehong Hampton City at North City. May mga rehiyon mula sa dalawang lungsod na hindi kasama sa pagbuo ng Northampton. Ang mga mamamayang naninirahan sa labas ay mas gustong tukuyin ang kanilang tirahan bilang Hampton City o North City. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang manor na matatagpuan sa Hampton City.
Ang manor na iyon ay napakalaki, malapit sa laki ng isang bahay. Nabalitaan na ang manor ay tahanan ng God of War, kaya ang lugar ay pinangalanang War God's Mansion. Halos 200 bodyguard ang nakapwesto sa bawat sulok ng mansyon. 2 tao ang nakaupo sa loob ng isang gazebo sa gitna ng isang lawan na gawa ng tao. Matandang lalaki iyon, kasama ang isang medyo may edad na lalaki. Ang una ay mukhang may edad na, dahil ang lahat ng kanyang buhok ay pumuti. May hawak na pamaypay sa kamay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaprint sa fan ang mga salitang, God of War. Sila ang may-ari ng manor na iyon. May isang tanyag na kasabihan sa underworld ng Northampton, na nagsasabing, walang sino man ang makakapantay sa kalupitan at pagnanasa sa dugo ni Jack Jr., 9, at ng Invincible 13. Gayunpaman, may isa pang kasabihan na umikot din noong matagal na panahon, na nagsasaad, ang Diyos ng Digmaan ang tagatukoy ng kapayapaan ng Northampton. Ang Diyos ng Digmaan, si Liam Macy, ay ang tunay na pinuno ng underworld ng Northampton. Maging ang hari ng Northampton, si Jack Smith, ay apprentice ni Liam. Ang katotohanan iyon lamang ay sapat na, upang salungguhitan ang takot, na dulot ni Liam. Siya ang tunay na amo ng underworld ng Northampton. Si Liam ay naghari sa Hampton City at sa underworld ng North City bago ang dalawang lungsod ay pinagsama upang maging kasalukuyang Northampton. Siya ay nanirahan sa labas pagkatapos ng geographical na pagbabago at namumuhay sa isang mababang profile at liblib na buhay sa mga nakaraang taon. Kaya naman, ang Diyos ng Digmaan, si Liam Macy, ay nagsimulang mawala sa kamalayan ng lahat. Karamihan sa mga tao ay pamilyar sa hari ng Northampton at ang Invincible 13 sa pagbanggit ng mga puwersang underworld ng Northampton. Ang mga bagong dating na sumali sa alinman sa mga underworld gang ay hindi alam ang pagkakaroon ng God of War. Gayunpaman, ang Diyos ng Digmaan ay ang tunay na hari ng Northampton. Ang impluwensya ng Diyos ng Digmaan ay higit na nalampasan ang hari ng Northampton, si Jack Smith, kahit na sa panahong iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 307. Ang taong nakaupo sa harap ng Diyos ng Digmaan, si Liam Macy, ay ang kanyang anak, si Nathan Macy. Si Nathan Macy ay iba sa kanyang ama. Siya ay isang dominanteng tao na gagawa ng karahasan, upang malutas ang bawat isyo na kanyang kinakaharap. Kinokontrol sana ni Nathan ang underworld ng Northampton, na pinawi ang mga tao tulad ni Jack Smith, kung hindi dahil sa paghihigpit ni Liam. Hindi niya ginustong manatili sa labas, ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang ama. Si Nathan ay naglalaro ng chess kay Liam ng mga sandaling iyon. Biglang lumapit kay Liam ang isang binatilyong nakasuot ng marangya. Naglalaro ba kayong dalawa ng chess, lolo, ama? Nandito ka pala, Andy. Tinitigan ni Liam ang kanyang apo, si Andy Macy, ng may pagmamahal. Itinatag ni Liam ang Macy Group, isang korporasyong kasangkot sa mahigit 12 industriya, sa mga nakaraang taon upang gawing legal ang negosyo ng kanilang pamilya. Si Liam ay lubos na nagmamalasakit sa kanyang apo, kahit na hanggang sa tretuhin si Andy bilang kanyang tagapagmana. Iyon ang dahilan sa likod ng mayabang at makasarili ang pagkatao ni Andy. Naging dahilan ito ng madalas niyang pag-udyok ng gulo. Sinulyapan ni Andy si Liam at inihayag, "Lolo, napansin ko kamakailan ang lumalalang kalusugan mo. Kaya, nagayos ako ng sorpresa para sa iyo." Si Nathan at Liam ay napatingin kay Andy na nagtataka. "Oh, anong sorpresa? Dapat alam mo ang pagdating ni Benny Quinten sa Northampton, sa palagay ko." Tanong ni Andy. "Oo, ginagawa namin. Inimbitahan ko si Benny Quinten sa aming para masuri niya ang kalagayan ng kalusugan ng lolo, ama, at ina." Excited na sagot ni Andy. Nagulat sina Liam at Nathan matapos marinig si Andy. "Ano? Inimbitahan mo si Benny Quinten?" Hindi pa siya tumanggap ng anumang imbitasyon, saga ng akin. Tinanggihan pa niya si Winston Gonzales at ang iba pa. Napangiti si Andy. "Tama iyan. Siya ay talagang isang matigas ang ulo na matanda. Hindi ako makapaniwala na gusto niyang bisitahin ang ospital at hintayin ang iyong turn. Sa status natin, dapat siya ang pupunta sa atin." May naramdaman si Liam sa sinabi ni Andy. Hindi niya maiwasang magtanong, "So,
Dinala ko siya dito dahil ayaw niyang makipagtulungan sa atin. Masayang sabi ni Andy. Tumanggaw si Nathan. Tama iyan. Masyadong mayabang ang matandang at supladong tanga. Tama ang mga desisyon mo, anak. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Liam. Ito ay maaaring maging mahirap. Natatakot ako na may masamang mangyari dahil pinag-uusapan natin si Benny Quinten, kung tutuusin. Ano ang dapat ikatakot, Ama? Wala naman kaming ginawang masama. Inaanyayahan lamang namin siyang alagaan ang iyong karamdaman. Nagbigay kami ng respeto sa kanya, kahit na gumamit kami ng medyo matinding paraan para imbitahan siya. Hindi inisip ni Nathan na may mali sa paraan ng paghawak ni Andy sa bagay na iyon dahil sa pagiging assertive nito. Naisip pa niya na ito ay isang magalang na paraan ng pag-imbite kay Benny sa kanilang bahay. Tumanggaw si Andy. Tama si tatay, lolo. Hindi namin sinasaktan si Benny Quinten sa anumang paraan. Sigurado ako na natuwa siya pagkatapos naming bayaran siya ng malaking halaga ng bayad sa paggamot para sa kanyang pagsisikap. Kumbinsido si Liam. May point ka dyan. Isa pa, bakit kailangan kong matakot? Hindi naman masama na yayain ko siya. Walang sino man ang may karapatang tanggapin ang imbitasyon ng pamilya Macy sa mundong ito. Dinala si Benny sa War God's Mansion, pagkatapos nito, nobela. Hoy, matandang lalaki Ben. Bilisan mo at magsagawa ng health check-up para sa aking lolo. Gagantimpalaan kita ng malaki kung gamutin ang iyong paggamot. Ngumisi si Andy na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Sa kanyang pagkadismaya, tiningnan lang siya ni Benny ng malamig na titig. Hay nako, anong meron? Hindi ka ba masaya dahil hindi ka namin binabayaran ng maaga? Kung ganoon, bibigyan kita agad ng pera. Pagkatapos, ilalagay ko ang natitirang halaga pagkatapos mong gawin ang paggamot. Kaya kung magtayo ng pribadong ospital para sa iyo. Sigaw ni Andy si Benny. Napahinto si Nathan sa harap ni Benny. Ako ay labis na ikinalulungkot na dinala kita rito sa pamamagitan ng puwersa, Mr. Quinten. Ngunit marami kang matatanggap na kung aalagaan mo ang sakit ng aking ama. Umiling si Benny. Tumanggi akong gawin iyon. Hindi ako nag-aalaga sa sakit ng sinuman. Napuno ng panandali ang katahimikan ang hangin pagkatapos niyang magsalita. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 308. Anong sabi mo, matanda? I dare you to repeat yourself. Galit na galit si Andy. Alam mo ba kung sino tayo? Ang aking lolo ay ang pinakakakilakilabot na tao sa Northampton. Binansagan siyang God of War. Dapat mong ituring na isang karangalan, na dalhin ka namin dito. Tama iyan. Ang tatay ko ay si Liam Macy. Ako si Nathan Macy. Ang aming pamilya ay medyo makapangyarihan sa Northampton. Bagaman liblib kami ngayon, ang tatay ko ang namamahala sa underworld ng Northampton noon. Nakangiting anunsyo ni Nathan. Ang mapagpakumbabang pagkukunwari ni Nathan sa kanyang pananalita ay hindi nagpapahina sa kanyang kabastusan. Tiningnan ni Benny ang mag-ama ng may panghahamak. Maaari bang tumugma ang background ng iyong pamilya sa aking malapit na kaibigan, ang Diyos ng digmaan? Huwag kang mag-alala, Mr. Quinten. Ibabalik ka namin sa ospital pagkatapos mong gamutin ang tatay ko. Hindi lang malaking reward ang matatanggap mo, kundi maituturing ka rin bilang kaibigan ng pamilya ni Macy. Paninigurado ni Nathan. Ang iba ay mabigla sa kanilang puso sa alok ni Nathan dahil hindi mabilang ang mga tao na sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya, upang kaibiganin ang pamilya Macy. Sa kabila ng kasalukuyang liblib na pamumuhay ni Liam, maraming maimpluwensyang tao ang bumibisita sa kanya araw-araw. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makilala siya. Sa kasamaang palad, iilan lamang ang tunay na nakipagkaibigan sa pamilya Macy. Umiling muli si Benny. Hindi ko kailangan ng ganoong karaming kaibigan. Dapat ibalik mo ako sa lalong madaling panahon. Kung hindi, malalagay sa matinding problema ang pamilya Macy. Nagpalitan ng tingin sina Nathan at Andy matapos matanggap ang payo ni Benny. Tapos, tumawa ng malakas ang dalawa. Mayroong tatlong hindi mahawak ang puwersa sa Northampton. Ang pinakamalaking tao, si Winston Gonzales, ang Northampton Chamber of Commerce, at ang God of War, si Liam Macy. Imposibleng gawain para sa sino mang talunin ang tatlong malalakas na puwersang ito. Oh, ikaw ba ay isang manghuhula, Mr. Quinten?
Kailan ba darating ang problema sa pamilya natin? Tumanggaw si Liam. Pinag-cross niya ang mga kamay niya sa likod at dahan-daang lumapit kay Benny. Ibinahagi ni Liam ang hitsura ng isang ordinaryong tao. Ngunit naglabas siya ng nangingibabaw at kahangahangang aura mula sa kanyang katawan. Naramdaman agad ni Benny ang napakalaking presensya ni Liam. Nakilala ni Benny ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Siguradong siya na ang kahangahangang ugali ni Liam ay isa sa pinakakahangahangang nasaksihan niya. Iginagalang kita, Mr. Quinten. Nais kong ibalik ka sa ospital dahil ayaw kong magdulot ng anumang abala sa sinuman. Pero naiintriga ako sa sinabi mo. Nagtataka nga ako, sino ba ang magdudulot ng gulo sa pamilya Macy? Malamig na tanong ni Liam. Pangungumbinsi ni Benny sa kanya, I advise you to send me back once. Kung hindi, mag-iimbite ka ng gulo sa iyong sarili. May mga bagay na hindi ko kontrolado. Hahaha, nabalitaan ko na wala pang matagumpay na nag-imbite sa iyo sa anumang kaganapan o pagtitipon. Ako ang unang taong makakamit ang tagumpay na ito. Tingnan natin kung hanggang kailan kita matitirahan sa bahay ko. Walang pag-aalinlangan si Liam. Gusto niyang ipagsapalaran ang laban sa payo ni Benny. Si Nathan at Andy ay may mayayabang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga miyembro ng pamilya Macy ay mapang-api. Ginawa nila ang kanilang nagustuhan at binabaliwala ang lahat ng mga alituntunin sa tuwing sila ay nagnanais, para sa mga bagay na nangyayari sa kanilang paraan. Wala silang pakialam sa pamilya Gonzales o sa Northampton Chamber of Commerce. Ang pamilyang Macy ang pamilya na naging sanhi ng pinakamaraming problemang bumangon para kay Jessie Nielsen dahil sa kanilang malawak na impluwensya at likas na pabago-bago. Hindi tulad ng medyo masunurin sa pamilyang Gonzales at ng Northampton Chamber of Commerce. Ang anumang hindi paglipat mula sa pamilya Macy ay magiging mapaminsala sa Northampton, ngunit walang paraan upang pigilan sila. Napangiti si Benny. Pagkatapos ay makikita natin kung ano ang mangyayari. Sa sandaling iyon, ang balitang nangyari sa ospital ay kumalat na parang apoy sa Northampton. Dinukot ng ilang tao si Benny Quinten mula sa City First Hospital at binugbog pa ang mahigit 100 kawani ng ospital, kabilang ang mga doktor, nurse, at mga security guard. Ang lahat ng mga mamamayan ay nagalit sa balita. Ang lahat sa Northampton ay nagsimulang maghanap sa kinaroroonan ni Benny. Ginamit ng pamilya Gonzales at ng Northampton Chamber of Commerce ang lahat ng kanilang koneksyon upang mahanap din si Benny dahil iyon ay isang ginintoang pagkakataon para sa kanila. Ang sinumang makapagliligtas kay Benny Quinten ay makikilala siya, na makakatanggap ng walang katapusang mga koneksyon mula sa koneksyon lamang na iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 300. Hindi nakialam ang pulisya sa usapin dahil walang nagsampa ng ulat. Sa kasamaang palad, mayroon talagang isa pang dahilan sa likod ng kakaibang pagliko ng mga kaganapan. Napagpasyahan ni Levi na pangasiwaan ang bagay na may kaugnayan kay Benny. Kaya naman, walang ibang may karapatang makialam. Makalipas ang kalahating oras, ang lahat ng mabigat na puwersa sa Northampton ay nakatanggap ng balita tungkol sa lokasyon ni Benny sa Edward God's Mansion, sa Hampton City. Ipinaalam din sa kanila ang pagkakakilanlan ng taong dumukot kay Benny. Ang taong iyon ay ang Diyos ng digmaan, ang apo ni Liam Macy, si Andy Macy. Sa loob ng pinakamarangyang villa sa Northampton. Nagsuot ng damit si Winston Gonzales at nag-anunsyo, "Let's go. Pupunta tayo sa bahay ng pamilya Macy sa labas." Mabilis na tumakbo ang pamilya Gonzales sa direksyon ng labas. Dumating ang kanilang mga sasakyan sa Edward God's Mansion, pagkaraan ng ilang sandali. Sabay-sabay na huminto ang isa pang fleet ng mga sasakyan sa harap ng mansion mula sa ibang direksyon. Sina Eric Robinson, Wallace Henderson, at ang lote ay bumaba sa kanilang mga sasakyan. Sila ay mga tao mula sa Northampton Chamber of Commerce. Unang dumating sa pinangyarihan ang pamilya Gonzales at ang mga taga-kamara. Sabay na tayong pumasok. Tayo ay gagawa ng karagdagang talakayan pagkatapos iligtas si Mr. Quinten. Winston Gonzales urged. Sige, sabay-sabay nating gawin ito. Sumang-ayon si Eric Robinson at ang kanyang mga kaibigan sa mungkahi ni Winston. Pagkatapos, sinundan nila siya sa pasukan ng Edward God's Mansion.
Mahigpit na nakasara ang pinto ng mansion, walang nagbabantay sa paligid. Humakbang paarap si Clint at kumatok sa pinto matapos iwagayway ni Winston ang kanyang kamay. Pakisabi sa iyong Panginoon, Winston Gonzales mula sa pamilya Gonzales at sa apat na marangal na pamilya mula sa Northampton Chamber of Commerce, Eric Robinson, Wallace Henderson, Clifford Anderson, at Baldwin Williamson ay narito upang makipagkita sa Diyos ng digmaan. Hiling ni Clint. Hingal na hingal ang mga tao sa loob ng War Gods Mansion matapos marinig ang anunsyo ni Clint. Minamaliit ba natin ang kahalagahan ni Benny Quinten? Ang dalawang pinakakakilakilabot na puwersa sa Northampton ay dumating ng napakabilis. Maging si Winston Gonzales ay nandito sa personal. Ipinaalam kaagad ni Nathan kay Liam ang balitang iyon pagkatapos niyang malaman ang pagdating nila. Nandito silang lahat, bahagyang nagulat si Liam. Ano ang dapat nating gawin, Ama? Tanong ni Nathan. Napangisi ang labi ni Liam. Wala akong pakialam sa sino man sa Northampton maliban kay Jesse Nielsen. Si Winston Gonzales at ang iba ay higit sa lahat ay may parehong katayuan sa lipunan gaya ko. Gayunpaman, wala akong pakialam sa kanila, sa totoo lang. Wala tayong dapat ipag-alala. Tumanggo si Nathan. Oo, Ama. Naghintay si Winston at ang iba pa ng mahigit 1 minuto sa labas ng War Gods Mansion, bago tuluyang mabuksan ang pinto. Isang binata ang nagmarcha sa pintuan. Siya si Andy Macy. Hinawakan ni Andy ang kanyang mga kamay at inihayag, "Pakibalik, lahat. Ang aking lolo ay hindi makakapag-entertain ng sinumang bisita, dahil siya ay nagpapagaling. Andy, may ipapasa ka ba sa amin? Nandito tayo ngayon dahil may kailangan tayong pag-usapan sa lolo mo." Desidido si Winston. Ang mga mata ni Andy ay kumikinang sa nakakatakot na kislap. "Mga bantay, paalisin sila." Nagmamadaling yabag ang agad na pumasok, pagkatapos niyang magsalita. Sa isang segundo, mahigit 100 gwardya ang nakapalibot kay Winston at sa iba pa. Umalis. Sabay-sabay na sigaw nilang lahat. Si Winston at ang iba pang mga pinuno ng maharlikang pamilya mula sa kamara ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Alam nila na binabalewala sila ni Liam. Naiwan sa kanila ang nag-iisang opsyon na pumasok sa mansion sa pamamagitan ng puwersa, upang iligtas si Ben. Sa kasamaang palad, si Winston at ang iba pa ay walang lakas ng loob na gawin iyon. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang umalis ng malungkot dahil ayaw nilang makaranas ng pagkawala sa pamamagitan ng pakikipagsagupaan ng puwersa sa pamilya Macy. Iniulat ni Phoenix ang balita kay Levi pagkatapos niyang ipatong ang kanyang mga kamay sa piraso ng impormasyong iyon. Ang Diyos ng digmaan, Liam Macy. Makapangyarihan ba siya? Tanong ni Levi. Napakalakas niya. Siya ang tunay na pinuno ng underworld ng Northampton. Maging ang hari ng Northampton, si Jack Smith, ay apprentice ni Liam. Ang kanyang kakayahan ay kapantay ni Winston Gonzales. Kahit si Mr. Nielsen ay kailangang magbigay ng respeto kay Liam Macy. Paliwanag ni Phoenix. Ang isang tao sa kanyang kalibre ay umiiral sa Northampton. First time kong marinig ang pangalan niya. Nagulat si Levi, nobela. Sir, si Liam Macy ay namumuhay ng isang liblib na buhay sa labas ng Northampton. Karamihan sa mga tao sa lungsod ay hindi nalalaman ang kanyang presensya. Detalye ni Phoenix. Nagtanong sina Asher Dragon at Kirin, "Ano ang gagawin natin ngayon, sir?" Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 310. Ligtas ba si Mr. Quinten? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Itinuring siyang ligtas sa ngayon. Ang apo ni Liam, si Andy, ang nagdala kay Mr. Quinten. Gusto niyang tingnan ni Mr. Quinten ang kalagayan ng kanyang lolo. Paliwanag ni Phoenix. Hinampas ng kamay ni Levi ang tabletop. Nakakatawa siya. "May ideya ako, sir," sabi ni Asher Dragon. "Magsalita ka." Natitiyak kong hindi gugustuhin ni G. Quinten na mawala sa kontrol ang bagay na ito. Kaya, sa palagay ko, dapat nating lutisin ang bagay na ito ng palihim. Hilingin natin kay Jack Smith na ipaalam kay Liam na palayain si Mr. Quinten at humingi ng tawad sa amin dahil si Jack Smith ay apprentice ni Liam. Iminungkahi ni Asher Dragon. "Sige, tama ka. Mr. Quinten is not a fan of hassle." Tumanggo si Levi bilang pagsang-ayon.
Dalhin mo agad dito si Jack Smith. Lumabas agad si Kirin para isagawa ang utos ni Levi. Si Jack Smith, na nakikipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan sa sandaling iyon, ay natarante sa pagtawag ni Levi. Natakot siya matapos maliwanagan siya ni Levi tungkol sa nangyayaring sitwasyon. Bakit nagalit si Master kay Levi Garrison sa napakaraming tao sa mundong ito? Kumuha si Levi ng isang pirasong papel at nagsulat ng ilang salita, "The God of War, Garrison." Ibigay ang papel na ito kay Liam Macy at sabihin sa kanya na palayain si Mr. Quinton ngayon din. Gusto kong isukol niya ang kanyang mga tagasunod na nanakit din sa mga inosenteng tao sa ospital. Utos ni Levi. Naiintindihan. Tinanggap ni Jack Smith ang piraso ng papel na may nanginginig na mga kamay at mabilis na umalis sa paningin ni Levi, nobela. Samantala, mahigit 100 bodyguard ang nakaposisyon sa labas ng War God's Mansion. Ang dahilan ay higit sa 100 tao na may matataas na katayuan sa lipunan sa Northampton ang bumisita sa lugar, sa pagtatangkang iligtas si Benny, pagkatapos umalis si Winston Gonzales at ang mga tao mula sa Northampton Chamber of Commerce. Maging si Liam ay humanga sa impluwensya ni Benny. Tunay na nabubuhay si Benny Quinton sa kanyang reputasyon. Parang ako ang may kasalanan dito sa pag-offend sa isang kasinggaling niya. Gayunpaman, inutusan ni Liam ang kanyang mga bodyguard na itaboy ang kanilang mga bisita dahil wala sa kanila ang mahalaga sa opinyon ni Liam. May balita ba kay Mr. Nielsen? Tanong ni Liam. Hindi, Ama. Wala din akong nakitang pulis dito. Sa tingin ko, pumikit na sila sa pagkakataong ito. Sagot ni Nathan. Tumanggaw si Liam. Malaki. Wala akong dapat ipag-alala, basta't tahimik lang si Mr. Nielsen. Dumating kaagad si Jack Smith matapos ang ilang grupo ng mga tao ay itinaboy ng mga bodyguard. Nagulat siya sa pagkakaporma ng mga bodyguard sa harap ng mansion. Sino ka? Sabay alis. Kung hindi, hindi kami magiging madali sa iyo. Sumigaw ang isa sa mga bodyguard, matapos mapansin ang pagsulong ni Jack Smith. Ako, si Jack Smith, ay narito upang bisitahin ang aking guro. Nagpakilala si Jack Smith. Oh, ikaw pala, Mr. Smith. Pakiusap, pumasok ka. Inaanyayahan ka ng aking ama sa bahay. Personal na tinanggap ni Nathan si Jack. Sa loob ng sitting room sa War God's Mansion. Si Liam ay humihigop sa kanyang tasa ng tsaa kasama si Benny na nakaupo sa tabi niya. Bakit ka nandito, Jack? Tanong ni Liam. Pumalakpak. Lumuhad si Jack kay Liam bago nagsalita. Natigilan si Liam sa hindi inaasahang kilos ni Jack. Bakit mo ginagawa ito, Jack? Ibinaba ni Jack ang kanyang ulo at nauutol. Master. I don't dare to speak. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Naguguluhan si Liam. Si Nathan at Andy ay nahuli rin sa kabuluhan. Ang mga labi ni Benny ay nakakurbo pataas sa isang ngiti na para bang alam niya ang nangyayari. Magsalita ka. Nagtaas ng tono si Liam at ngumisi. Nagulat si Jack. Inilabas niya ang kapirasong papel na iniabot sa kanya ni Levi kanina, habang hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Guro, may gustong magkaroon ka nito. Inutusan kanyang palayain kaagad si Mr. Quinton at humingi ng tawad sa kanya. Gusto rin niyang isuko ang ilang taong nagdulot ng gulo sa ospital, nang gagalit ang ngipin ni Jack. Ano? Sino ang mapangahas na B***** na ito? How dare he demand a apology from the Macy family? Dapat may death wish siya. Sumagot naman sina Nathan at Andy.